Good evening, welcome to my YouTube channel. For today's video, just a quick tutorial about 2551Q filing for the fourth quarter of 2022. So, ang deadline po nito ay January 25, 2023. So, ilang araw na lang po, no? So, pahabol lang po ito. So, let's go! So, under eBIR forms pa rin po tayo. So, you can download the latest version sa BIR website. Under the list of BIR forms, piliin po natin yung 2551Q V2018. Yan po yung version na bago. So, wag po natin piliin yung lumang yon, yung nasa itaas na part. So, ito po yung pangalawa, 2551Q V2018. So, yan po yung bago. So, i-click natin, then fill up. Sa number 1, click po natin yung calendar year. So, calendar year. And then sa number 2 naman, yung year ended, baguhin po natin yung year to 2022. Because we are working for the year of 2022. Taxable year 2022 po tayo. Deadline lang po nito is January 25, 2023. Then sa number 3, select fourth quarter. Number 4, amended return, no. So, isa-select mo lang yung yes kung nagkamali ka na dati sa filing. Okay? Then, skip muna natin lahat ng part na to kasi pre-generated na yan pag ikay na-registered na sa eBIR forms. So, proceed sa number 13. So, select po natin yung income tax rate na i-avail natin. So, paano nga ba malalaman natin kung graduated income tax rate tayo o kaya 8%? So, para sa 8%, dapat nakasaad dun sa COR mo na 8% yung in-avail mo. Or, pwede rin namang hindi nakasaad sa COR mo, pero dapat, bago ka maka-avail ng 8% ay nung unang first filing pa lang ng taon ng 2551Q at 1701Q ay napili nyo na yung income tax rate na 8%. Kasi once napili nyo na yung 8% tax rate, buong taon nyo na po yung itutuloy. Pero kung graduated income tax rate na ang napili mo ng first quarter, dapat buong taon na rin pong graduated income tax rate yung pipiliin ninyo. So, pag nagkamali po kayo diyan, automatic open case po yan. So, ganun lang po, no? So, mag-aabil ka ng 8% kung ikaw ay nakapag-avail na nung first quarter pa lang. Pero kung graduated income tax rate na ang napili mo noon pa, ay automatic ay tuloy-tuloy na po yan hanggang fourth quarter. In my end, graduated income tax rate po ako, kaya pipiliin ko yung graduated income tax rate. So, bawal po yung paiba-iba dito, no? Dapat first quarter pa lang nakapagpili na kayo kung anong income tax rate yung pipiliin nyo. Okay, for the part 2, so leave it blank kasi magkakaroon lang ng tax due dyan once na fill up na po natin yung figures doon sa page 2. So, proceed na po tayo sa page 2. So, under alphanumeric tax code, piliin po natin yung PT010. But, dalawa po yung PT010 dyan. So, PT010 yung nauna. Ito yung default. So, it's 3%. So, 3% po talaga yan. Pero, meron po tayong 1%. So, scroll down natin yung pinakadulong PT010. Yung po yung 1%. Okay? PT010 yung dulo. So, 1% lang po yung tax rate nun. So, avail po natin to habang pwede pa kasi hanggang June 30, 2023 na lang po ito. So, napakalaking tipid po nito kasi 1% lang po yung tax rate nito. Okay? So, lagi nating i-avail to hanggang pwede pa siya. So, hanggang June 30, 2023. So, hanggang second quarter pa ng filing ng 2023, pwede siya. So, meron pa tayong dalawang quarter ng 2023, yung first quarter at saka second quarter para magamit natin yung 1% tax rate na to. So, hanggang June 30 na lang po talaga to. Pagdating ng July, balik po ng 3% ito. So, under taxable amount, ilagay nyo lang po yung gross sales nyo nung October, November, tsaka December. So, for the fourth quarter yon.
So, yun na po yung nagiging tax due natin kasi 1% lang po siya. So, biruin nyo 30,000 times 1% equals 300. So, compare natin dito sa PT010 ng nasa taas, yung 3%. So, ito yung lalabas, 900 pesos po yung babayaran natin. So, di ba napakalaking tipid, napakalaking difference. So, gamitin po natin yung 1% na to na tax rate ng 2551Q hanggang June 30, 2023. Okay? So, sayang naman yung iba na gumamit pa rin ng 3%, hindi alam to. So, hindi nyo na ma-amend yun. Sayang. So, just enjoy while it lasts. So, hanggang June 30 po, pwedeng-pwede yan. So, pag naklik natin yung validate at nag-okay siya, then, submit na po tayo ng final copy. So, maraming nagtatanong, no, ba't daw ang tagal-tagal ng email confirmation ni BIR? So, ang masasabi ko dyan, so sa ganitong medyo malapit na yung deadline, sobrang daming nag-email, sobrang daming tax return na natatanggap yung system ni BIR kaya na-overwhelm, hindi rin kinakayang mag-email confirmation agad-agad pabalik sa taxpayer. So, antay-antay lang po tayo. Tumatagal po talaga ng 1 linggo, 2 linggo, at minsan 1 buwan pa nga. Okay, proceed to payment. So, no need to go to bank or remittance center. So, GCash lang, pwede na. Okay. Then, under the bills, punta tayo sa government. Select natin yung BIR. And then, ilagay natin yung tax due natin doon. So, in my end, 300 yung aking tax due is 300. So, 300 pesos because yung aking gross sales is 30,000. So, ito yung 1% ng ating tax rate na pinili doon. Pero kung 3% yon, 900 pesos. Okay? Form series, piliin po natin yung 2,500. So, 2,500 percentage tax. So, form number, select 2551Q. So, 2551Q. Okay. Then tax type is PT or percentage tax. Return period. So, for the return period, ganito po yan. Select mo yung pababa dito sa date na to to December 31. Okay? December 31, 2022. So, 12/31/2022, yan po yung ating return period. So, again, 12/31/2022. Return period ng ating 4th quarter ng 2551Q. So, enter your TIN and then yung branch code. So, magtatanong ng branch code. So, ito lang yung last digit natin ng ating TIN number. Dadagdagan mo lang ng 2 0. Pero kung may branch ka, lalagyan mo ng 001. Ganyan, 002. So, 5 digits ng 0. Okay, that's it. So, ganito po dapat to. Check man muna. 2,500. Form series. Form number is 2551Q. Tax type is PT. Return period is 12/31/2022. And that's it. Okay guys, that's all for today's video. See you in my next tutorial. Thank you and have a good day.